Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Balita. Meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Tatlong banta po ng low pressure area ang ating minomonitor. Nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Unahin na muna natin yung una na unlikely na maging isang ganap nga po na tropical depression dahil ito po yung dating si Bagyong Bising, no? Or si Bagyong Danas. At meron po itong lokasyon na 665 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes. Samantalang ito naman pong pangalawang low pressure area nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo, no? Or tropical depression sa mga susunod na mga oras, pero hindi ito nakikitaan ng chance na papasok direkta sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron pong lokasyon ito na 820 kilometers northeast of extreme northern Luzon. So medium chance na maging isang ganap na bagyo, hindi pa dapat ito pangambahan sa ngayon, pero maging handa pa rin tayo. Ito naman pong low pressure area na nasa labas pa rin ng PAR at meron pong lokasyon na 2,070 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon pa rin. High chance naman na maging isang ganap nga po na bagyo within the next 24 to 48 hours. Hindi rin naman ito nakikita ng direktang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, lalo na po no, may mga low pressure area. Ang kasunod po niya no, ay posibleng maging ganap nga po na bagyo. At meron din tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition, no? Bukod po sa tatlong banta ng low pressure area, apektado rin ang malaking bahagi ng ating bansa nito nga pong southwest monsoon or hanging habagat. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, mga kababayan, weather condition po dyan, occasional rains or yung mga mahihina pero tuloy-tuloy na mga pag-uulan ang posibleng maranasan dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. So impact nito posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Metro Manila, Visayas, Dares po ng Mindanao, Batanes, Pubuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na ho dyan ng Palawan. Weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies pa rin, na merong mga kalat-kalat na mga pag-uulan at thunderstorm, no? Yung mga pagkulog at pagkidlat, especially sa hapon at sa gabi dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat. The rest naman po ng Luzon, mga kababayan, no, ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong isolated rain showers or thunderstorm, no, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Mga lugar na aking sinabi ay mag-ingat, maging handa, mga kaibigan, no? Yung paghahanda na ating gagawin, mga kaibigan, tayo mismong gagawa nun. Maglinis tayo ng ating kapaligiran para hindi binabaha, no? Yung mga low-lying areas, especially sa Metro Manila, yung mga kanal, yung mga basura, hindi po bumabara sa mga kanal. At gayon din, lumigas na kung kinakailangan, kung may mga banta po ng heavy rainfall warnings, yung mga nakatira po malapit po sa mga ilog, no? At yung chance ng pagtaas po ng mga tubig dyan sa mga lugar na yan. Yung mga nakatira naman sa mga paanan ng mga bundok, no? Doon sa mga bulubulundukin, sa mga landslide prone area, kung kaya naman natin may malilipatan naman tayo, gawin na natin mas maaga, no? Huwag na natin hintayin pa, lalo na kung may mga banta po ng mga pag-ulan sa inyo po mga lugar. So napaka-importante talaga na lagi po tayo nakaantabay sa aking mga binabalita para lagi po kayong aware, no? At alam po ninyo ang lagay ng panahon sa bawat lugar po natin. So ngayon, yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po, mga kababayan.